Sa harap ni Piskal, ikaw ba ay pinapirma? Yes or no lang? Hindi po. Okay. So, Mr. Chair, baka pwede natin pakiusapan si Piskal. Sunny Boy Gustilo. Yan ba yung pirma mo? Hindi po. Hindi, hindi. Sigurado ka? Hindi po. Opo. Sa matang dalawang mata ko, Your Honor. Pinirmahan niya yan, Your Honor. Sabi ni Piskal, perma ka ulit para original lahat. Hindi mo siya tinanong. Bakit bago na, iba naman yung pirma mo, Sunny Boy? Si Piskal na po ang kausap niya, Your Honor. Fiskal, I just would like to remind you, ha, there are two instances na nagpirma si Sunny Boy sa'yo ng affidavit. Itong dated 03 August at saka itong dated 29 August. So, do you confirm na dalawang beses siya nagpirma ng affidavit sa'yo? Sunny Boy? Hindi po. Okay. Nung unang magbigay ka ng salaysay dito kay Sergeant Galvez, pinirmahan mo yon yung mahabang salaysay. Yes or no? Opo. Pinirmahan ko po yung isang vaccine. Okay, pinirmahan mo, mahabang salaysay. Ngayon, nung isinumiti na yung supposed to be salaysay mo sa piskalya, napansin mo maiksi na. Opo, sobrang iksi na po. Sobrang iksi na. At may pirma ka doon. Opo. At sa tingin mo yung pirma mo, hindi ikaw yon. Yung pirma doon, hindi na ikaw. Hindi po. Okay. Good. Sunny Boy, So, Papa, ayan. Andito yung pinirmahan mo. Ipakita ko lang, ha, kung para may kunting idea tayo dito. Kamera, ipakipokus nga itong pirma ni Sunny Boy dito. Technicals. Ito ba yung sa fiscal o kay sa pulis? Sa pulis, sir. Sa pulis ito. Ito yung sa inyo. Yes po, Your Honor. Okay, Sunny Boy. Tingnan mo nga ito. Ipakita ko. Paano ito ipakita? Sa Front camera. Ayun po, kay sir. hindi kasi napasa. Ano na. Ito. I-focus nyo. Tinapon nyo na siguro yung pinaka. Sunny Boy. Pakitingin dito yung pirma mo to. Ito yung pirma mo. Ito. Sunny Boy Gustilo. Yan ba yung pirma mo? Hindi po. Hindi? Sigurado ka? Hindi po. Opo. Okay. But isubmit pa rin namin ito as question documents doon sa forensics group para ma-determine. Sa'yo, ito. Sabi niya, hindi daw pirma na ito. Sino pumirma dito? Actually, Your Honor, ang nagpapirma niyan is si PSSG Landiral. Nagturoan na. Landiral, Siya po ang ikaw nagpapirma ito kay Sunny Boy? Your Honor, yung gabi na yun, Ang tanong, ikaw ba nagpapirma? yes, Your Honor. Pirma niya ito o pirma mo? Perma niya yan, perma niya yan. Dinay nga niya eh. So, dalawa na makukulong dito. Honest to goodness, Your Honor, pinirmahan niya yan, Your Honor. Kasi nung gabi na yun, uwing-uwi na po siya. Kasama niya yung tatay niya, Your Honor. But he is denying that this is not his signature. Your Honor, I'm very, sa matang dalawang mata ko, Your Honor. Pinirmahan niya yan, Your Honor. Kaya dalawa perma dyan, Your Honor. Warning shot po daw siya para bilhin daw po si Jimboy sa bangka. Sino yun? Hindi po totoo yung... Ito, sandali. Ang issue dito, Sunny Boy, makinig ka muna, ha? Kung pirma mo ba ito, hindi. So ngayon, ulitin ko, ito yung affidavit mo galing sa piskal. Galing sa piskal, ha? Ipakifocus. Ito yung affidavit mo galing sa piskal na pinirmahan mo. Sunny Boy Agustino Fuentes. Ito ba yung pirma mo, Sunny Boy? Opo, ayan po yung pirma ko. Ito yung pirma mo. Opo. Ngayon, itong affidavit galing sa pulis, dalawang pirma ito. Ito, pirma mo ba ito? Hindi. Opo, ayan po yung totoong pirma. Ito, totoo mong pirma. Ito, kaninong pirma ito? Hindi ko po alam. Halika. Landiral, halika. Mayroong dalawang pirma ito. Ang isa, inaangkin niya na kanya. So, okay ka. Yung sinabi mo na nakita mo talaga siya pumirma dahil inamin mo niya siya pumirma nito. Ito, sinong pirma yan? Sir, nung gabi, bago siya umuwi. Tapos, kaya naging dalawang perma. Balik ka doon. Balik ka doon.
Your Honor, Yes. yung unang perma dyan, perma niya bago siya umuwi. Yung pangalawang perma niyan, during inquest, pinabasa sa kanya ni Piskal yung affidavit na yan. Mm. Ngayon, sabi ni Piskal, ayoko ng Xerox. Kasi yung original, pinasirox ng 11 sets. 11 sets. Yung ibang perma dun, Xerox na lang. Ngayon, sabi ni Piskal, perma ka ulit para original lahat. Kaya dalawa perma dyan, Your Honor. Hindi mo siya tinanong, bakit bago na, iba naman yung pirma mo, Sunny Boy? Na, yung pangalawang perma niya kasi, Your Honor, nasa Piskal na yun, Your Honor. Si Piskal na po ang kausap niya, Your Honor. O kaya nga, hindi mo siya natanong, bakit dalawang iba-ibang pirma? Hindi ko na po siya natanong, Your Honor, kasi nandun sa sarap ng Piskal, sila Piskal po ang nag-uusap, Your Honor. Pero, inaamin mo na nakita mo siya talaga pumirma nito. Inaamin ko, Your Honor, buong buhay ko, Your Honor, siya pumirma niyan, Your Honor. Nung gabi na yun, Your Honor, bago siya umuwi. Sunny Boy. Sunny Boy. Po. So, dalawang pirma ito. Laruhin ko ha. Yung unang pirma, kamera. Itong tinuro ko una kanina, pirma mo daw ito. Pero nung nandun ka na sa piskal, ito na naman ang pirma na ginawa mo. Dalawang pirma mo Ayan ito. po talaga yung totoong pirma at nung nasa piskal pa po kami. Ha? Ayan po yung totoong pirma kahit na po nasa piskal po kami. Ito. Pirma mo talaga ito. Tsaka hindi po yan yung salaysay ko, sobrang ikli lang po niyan. Yung kaya to, Bakit ka pumirma na hindi mo pala sa laysay? Nandun ka sa piskal. Imposible naman sa hindi ka tanungin ng piskal kung sang-ayon ka ba dito sa nakasulat kaya pinapirma ka ng piskal. Di na po nila binasa yung salaysay ko na yan eh. Diniretso na lang po pinipirma nila ako eh. So, binago na. Hindi po nila, piskal- hindi nila binasa sa akin, diniretso na lang Sinong po piskal nito? pinipirma sa akin. DOJ. Mr. Chair, the inquest prosecutor in the office of the City Prosecutor of Navotas, Your Honor. Ma'am, ganito. Can we ask your assistance? Pwede mong tawagan yung piskal, undermine ito sa'yo. Tawagan mo itong piskal na nagpapirma kay Jimboy at pakitanong, ma'am, hindi ba niya inappraise si Jimboy dito? Imposible naman, piskal magpapirma nito. Tapos ang laman, hindi niya pinaintindi doon sa magpirma. Di ba? Please, yung gusto lang rin malaman galing from him. I will do that, Mr. Yes, please. Mr. Pasensya ka na. Nakiusap lang kami sa'yo. Tulungan mo itong committee na ito. Ha? Yes, Mr. Chair. Sige ma'am, please, tawagan mo, tanungin mo. Then, balikan natin si Jimboy. Mr. Thank you. Chair, Yes, go ahead. follow-up question Sunny lang, Boy. Sunny Boy. Sunny Diyan Boy, ka go ba? Sunny Boy, kanina, sinagot mo na pinirmahan mo yung affidavit dun sa presinto dahil natatakot ka sa pulis. Tama? Hindi po, sinagbigay po ako ng salaysay. Yung salaysay po na tunay na binigay ko, ayun po yung pinirmahan ko. Pero yung pagpunta po sa piskal, hindi na po ako pumirma. Yung pinasa Okay, na po well, nila yung Ano yun, Sunny Boy? Yung pinasa po nila sa piskal yung statement ko, hindi na po ako pumirma doon. Doon na po ako pumirma sa police station lang po. Okay, so yun yung nililinaw namin ngayon sa pamamagitan ni Chair kung ano nangyari dun sa dokumento at pirma dun sa Fiscal's Office. Sige, Sunny Boy, salamat. Baka mamaya na lang akong magtanong ulit sa iyo. Salamat, Sunny Boy. Mr. Chair, Yes, okay, kasi lumilitaw, naintindihan ko na ang ibig sabihin ni Sunny Boy. Noong doon sa police station, kinukunan siya ng salaysay, mahaba ang salaysay according to him, at pumirma siya. So, nasaan yon? Yung merong siyang ibinigay na salaysay sa mga pulis na mahaba. Maybe wala na yon. Maybe binasura na yon. Kasi most probably, kasi ito naman ang final na sinabit doon sa exactly. piskal. Pagdating sa final na sinabit sa piskal, sinasabi niya na hindi raw siya pumirma. Now, sabi ng mga pulis, pumirma daw itong si Jimboy sa harap ng mga piskal. Last na tanong, Sunny Boy. Sunny Boy, sa harap ng piskal, meron kang pinirmahan dokumento. Ano po? Sa harap ng piskal, nung inirap ka sa piskal, meron kang pinirmahan. Unang-una, humarap ka ba sa piskal? Inirap ka sa piskal? Wala po akong pinirmahan sa piskal po nun.
Hindi, pero una-una, iniharap ka ba sa isang piskal? Di po ako inarap na piskal nun. Nung umarap na po kami, kasama ko na po yung pamilya ni Jimboy. Doon na po ako. Kaya na, okay, sige. Ikaw ba ipinaharap sa isang piskal at sinabi sa'yo, ito si piskal ganito, pinakilala sa'yo? Yun ang proseso eh. Sinasabi sa'yo na ikaw iniharap na sa isang piskal. Di po ako pumirma. Hindi nga muna, sorry boy. Okay, iniharap ka sa isang piskal. Malala mo? Opo, umarap po ako sa piskal. Okay, nung iniharap ka sa piskal, Sa anong Laysay. nangyari doon sa piskal? Anong sinabi sa'yo ni piskal? Kung ito daw po yung totoong statement ko. Sabi ko, hindi po. Okay, so sinabi ni piskal kung totoo ba yung statement mo doon sa pinipresenta sa kanya ng mga pulis. At sabi mo, hindi po. Opo. Okay, sa harap ni piskal, ikaw ba ipinapirma? Yes or no lang? Hindi po. Okay, so Mr. Chair, baka pwede natin pakiusapan si piskal na para magbigay ng testimonya niya kung tumutugma sa sinasabi ni Sunny Boy. Yes, Senator Tulfo. Attorney Torribillas, baka pwede natin ma-request na mag-zoom. Yes. I-zoom lang natin. Trying to get in touch with Prosecutor Carael. Yes, thank you. At kung pwede ma'am, additional request, baka pwede siya mag-zoom appearance dito. We'll do that, Mr. Chair. Kumsek, bigyan mo si attorney ng link para ipasa niya doon. Kasi, Mr. Chair, kasi kung lumilitaw na talagang nagsasabi na totoo si Sunny Boy, lahat ng sinasabi niya totoo, then dalawa makukontempt dito, si Galvez at saka si Landeral. Dahil sa pagsisinungaling. Yes, that would be the consequence if they are proven nagsisinungaling. Yes. We will do that. Kanina pa naghintay si Piskal, may trabaho ito eh, naka-live stream, naka-zoom siya. Yes, Mr. Chair. Piskal, Attorney Carael. Magandang hapon po. Magandang hapon Yeah. po, Senator. Yes, Senator good Bato. morning. You are the Assistant City Prosecutor ng Nabotas? Tama po, Senator. Tama. Okay. Pasensya ka na. Ikaw ang palaging nag-direct examination ng mga witnesses mo sa korte. Ngayon, ako ngayon ang mag-direct examination sa iyo, ha? Tatanungin mo na kita, Yes. Piskal. It's my pleasure, Senator. Salamat, salamat. And my honor Yung- also. Yung si Sunny Boy Agustino Tres Puentes, commonly known as Sunny Boy, meron Yeah, siyang Agustino- pinirmahan Agustino na yan. dalawang apidabit. Yung isang apidabit, pinirmahan niya yung ginawa ng investigador ng Nabotas Police Station. Tapos yung Correct. pangalawang apidabit, ito'y dated August 3, 2003, yung ginawa ng pulis ng Nabotas. Pangalawang apidabit na pinirmahan niya ay dated August 29, 2023, kung saan kasama na niya yung pamilya ni Jimboy. So, Correct, Senator. correct. Okay. Yung kasama niya yung pamilya ni Jimboy, medyo mahaba-haba ito na affidavit, pero itong sa pulis, maigsi lang, 2 pages lang. Correct, At, Senator. Correct. yes. Yung dalawang affidavit na ito ay pinirmahan ni Sunny Boy. Correct. Ngayon, yes, dito muna ako sa August 3, affidavit ni Sunny Boy, kung saan meron siyang dalawang pirma. Isang pirma, Tama po. isang pirma, accordingly, sabi niya, hindi daw sa kanya. Pero sabi ng pulis, sa kanya. Pero pagdating doon sa piskal, pagdating sa'yo, pinapirma mo uli si Jimboy kasi si Sunny Boy kasi sabi mo daw, according to the police, ayaw niya ng yung mga duplicate, gusto mo pagpirma talaga siya doon. So nagpirma Yeah, siya dito at inacknowledge naman niya, kinonfirm ni Sunny Boy na pirma niya itong pirma na ito. Tama. Ngayon, meron siyang allegation na yung binigay daw niya yung kanyang sinumpaang salaysay sa investigador ng Nabotas Police Station, mahaba daw yon, mahaba, marami siyang sinasabi. Ngayon, nung tinansform na into written form, written affidavit,
kumunti na lang daw, naging less than 2 pages. Ngayon, sabi niya, hindi daw totoo yung mga sinabi niya dito dahil apparently binago daw ng investigador. Since nagpirma siya, ikaw man ang administering officer, ikaw man ang subscribing officer, it says here, subscribe and sworn to before me this 3rd day of August 2023 at Navotas City, and I further certify that I personally examined herein affiant, and he voluntarily executed and understood the foregoing sworn statement. Very clear, executed and understood the foregoing sworn statement. Tama Before po. nagpirma si granting na si Jimboy ay kulang sa kaalaman dahil minor de edad. At talagang protocol niyo sa piskal yan, natatanungin kung naintindihan ba niya yung kanyang pipirmahang salaysay. Tama po. Ginawa mo ba ito? Tinanong mo ba siya na nag-agree ka ba dito sa nakasulat dito sa affidavit na ito na pipirmahan mo? Naintindihan ba Yes. niya ito? Okay, Senator, yes. As a matter Yes, of go ahead. procedure naman talaga yon, Senator, no, na lahat ng mga nanunumpa dito sa opisina namin ay tinatanong namin kung nabasa po ba nila o niya, ni Jimboy, in this case, yung affidavit na ito at kung naintindihan ba niya at kung bago niya ito napirmahan ay kung totoo ba itong mga aligasyon o mga sinasabi sa kanyang affidavit. So sa mga katanungan po iyan ay naitanong ko po iyan kay Sonny Boy Agustilo at dahil nakita ko din po na yung ibang mga kopya ng complete affidavits ay photocopy lang, so siya mismo ay pinapirma ko para magiging original nga yung signature niya doon sa mga affidavits po, Senator. Okay, so maliwanag na tinanong mo siya kung naintindihan ba niya ito bago siya nagpirma. Tama po, Senator. For the record. Okay? So, klaro, naintindihan niya. Tama po, Senator. Sa tingin ko So, naintindihan niya. ngayon, Biskal, your own opinion lang. Bilang expert ka na, ilang tao na yung nag-subscribe at nag-sworn sa'yo according to their affidavits. Sinasabi kasi ngayon ni Jimboy, ay ni Sunny Boy na binago daw, hindi na niya ito totoong sworn statement. Sinasabi niya ngayon. Anong opinion mo dito ngayon? Parang ni-retract niya yung pinirmahan niyang sinumpaang salaysay. What could have been the reason? Bakit nagkaganito? Yes, go ahead. Okay, so anyway, Senator, no, sa opinion ko lang din naman ito. Although maaaring sinabi ni Sonny Boy Agustilo na binago yung affidavit niya kung ano yung una niyang ginawa, pagdating naman po dito sa opisina namin ay kung ano lang po naman talaga yung sinubmit ng pulis at tinanong namin doon sa apayan, in this case kay Sonny Boy Agustilo, kung naintindihan po ba niya ang kanyang mga sinasabi, naintindihan po ba niya at alam niya kung ano yung sinasabi dito at pinapatutuhanan po ba niya na ito ay totoo, kung ang sagot niya ay oo at pumirma siya, so ibig sabihin po ay sa kanyang pag-iintindi lang, dahil Tagalog naman din, sa wikang Pilipino ko po naman siya tinanong, no? Sa mga katanungan po iyon, ay sa tingin ko, naintindihan po niya yung mga tanong na yan. Now, kung sinabi po ni Sonny Boy Agustilo na binago po yung affidavit niya, hindi naman po niya sinabi sa amin na noong tinanong siya kung may katotohanan po ba lahat itong mga sinasabi niya sa affidavit. No? Wala naman po siyang sinasabi at that point in time, Your Honor. So thank you, Piskal. Senator Risa, you have additional questions? Yes, salamat kaayo, Mr. Chair. ACP Karael, kasama po ni Chair, maraming salamat sa inyong paglahok sa aming pagdinig ngayon. Isa lang po yung tanong ko sa inyo, nung humarap po si Sunny Boy sa inyo, mga pulis po ba ang naghatid sa kanya, nagsama sa kanya sa inyo, at naghatid din sa kanya pa uwi? Senator Risa, nang dumating po yung si Sunny Boy, no, kasama ng ama ng namayapang si Jimboy at yung kapatid ni Jimboy na yung babae, ay kasama po nila ang mga kapulisan.
na nag-assist sa kanila po. Wala, Salamat po. Sandali, Wala Yes, abogado. Mr. Chair. Police po. Piskal, I just would like to remind you, there are two instances na nagperma si Sunny Boy sa'yo ng affidavit. Itong dated 03 August at saka itong dated 29 August. So, do you confirm na dalawang beses siya nagperma ng affidavit sa'yo? Yes, I confirm, Senator. I can confirm. Kasi kahapon lang po sila, yung sa second affidavit po niya, ay kahapon lang po yan na napirmahan o na-sworn out sa kanila kasi kahapon lang po sila nag-file ng kanilang amended complaint dito po sa aming opisina po. So kahapon hindi mo ito binangga doon sa unang salaysay niya? Baka mayroong inconsistency o mayroong nagbabanggaan dito sa dalawang affidavit niya. Hindi mo ito na consider, Piskal? Senator, ang magiging proseso po niyan ay magiging parte po yung proseso na yan ang pag-aaral kung pag-aaral o pagbangga ng dalawang affidavits niya sa proseso na sa pagdating kung magkakaroon na kami ng resolusyon. So magiging bahagi po yan, magiging konsiderasyon po yan para kami makapag-come up ng resolution at kung ano man po ang resolution ng opisina po namin. Yes, thank you. Ang akin lang ba, kung nabigyan ng consideration, but anyway, that's beside the point dahil ang habol mo lang naman dito kung merong nagpa-subscribe sa'yo, nag-swear sa'yo ng affidavit is the truthfulness of the content ng kanyang pinipirmahan, di ba? So yun lang Tama po, naman, Senator. kung nagsasabi siya ng totoo at iyon ang nakalagay dito, kino-confirm niya na yung nakalagay sa papel, yan ang totoo nangyari bago niya pirmahan, so wala tayong problema dyan. Tama po, Senator. Maraming salamat. Mr. Chair. Question na Yes, Maraming salamat last din po. two questions, Mr. Chair. Prosecutor Karael, at salamat Yes, sa ma'am. Chair, no? Paalala dun sa dalawang petsa. Yung tinatanong ko po ay yung August 3, yung unang humarap si Sunny Boy sa inyo. At may Opo, ma'am. Senator. sabi nung niya, hindi, sabi nung iba, pumirma siya. Mga pulis ba ang naghatid sa kanya sa inyo noon? Kasama ba niya? At sila po ba ang naghatid sa kanya pa uwi? As to paghatid niya dito sa opisina po namin, kasama po niya ang mga pulis, ma'am, Senator Riza. At as to kung kasama ba siya noong inihatid ba siya pa uwi sa kanila, ay hindi ko na po nakita yon, ma'am. Salamat po. Pagdating niya, kasama po yung mga pulis. Yes, salamat po, Prosecutor Karael. Siguro, Mr. Chair, para sa akin importante po iyan dahil maalala po natin, sinabi nung nanay ni Jemboy kahapon, si Ma'am Roda, na hanggang sa ngayon, may takot at pangamba pa rin sa kanilang mga kalooban. At kung si Sunny Boy, kung makausap po natin muli, dahil nagpa-excuse po sila sa chair kanina, kanina sinabi po niya natatakot siya kaya may una siyang pinirmahan sa presinto. So posible po at maganda pong maitanong natin na nung sinama siya ng pulis para humarap sa piskal kung kumusta na ba yung pakiramdam niya. Maalala po natin kapapatay lang nung sa kaibigan niya. So baka may factor din po ng takot, no, sa pagharap at pati sa pagpirma kahit sa salaysay na sinabi ni Sunny Boy kanina ay hindi totoo, hindi tama sa nangyari. Piskal, huling tanong na lang po, sino po yung nag-decide na reckless imprudence ang kaso? Ang pagdating kasi sa opisina namin, ma'am, yung complaint ay referral po yan galing sa police station ng Navotas City. So sila po ang nag-determine doon sa referral kung ano yung ikinaso nila. Yun po ang ikinaso nila po, ma'am. So, police station Navotas ang nagdesisyon po na ang ikakaso ay reckless imprudence. Tama po, ma'am. Tama. Salamat Your po, Honor. Prosecutor. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Piskal, di ba? Senator. Yes, after kayo mag-conduct ng preliminary investigation, ma-determine mo, meron kayong determination whether or not mukhang kulang itong homicide result, reckless imprudence resulting to homicide. Baka pwede pa natin itong i-upgrade itong kaso na ito. Meron bang ganyang possibility at your level, at the prosecution level,
sa piskal, pwede bang magawa nyo yan? Yung ganon? Or kaya i-downgrade or i-upgrade yung recommendation coming from the police investigators? Yes, Senator. Pagdating po kasi ganyan, a referral galing ng police station, hindi naman po kami govern kung yun ang kinaso nila. Basically, hindi po govern ang Office of the Prosecutor's Office kasi magdidepende po kami doon sa mga ebidensya na nailatag. Ngayon, in this case, noong naipresenta yung kaso o final po sa amin ay napagtanto po namin na kulang-kulang talaga yung mga ebidensya na isama para ma-determine kung ano ba talaga ang tamang kaso na maaring ikaso sa mga nabanggit na mga akusado, respondents po. So kaya po ay ni-resort po namin ito na referred for further investigation kasi kailangan naming makahagilap ng mga ebidensya na nabanggit doon sa resolution namin para kami po ay makapag-decide kung ano talaga ang tamang kaso na naaayon sa ebidensya at sa mga circumstansya po. Tama yan. I agree with you, Fiscal, because your prosecution is only as good as the investigation that is provided to you by the police. Di ba? Limitado ka lang doon sa ebidensya na ipipresenta niya sa'yo. Otherwise, if you want to go down to the level of investigation, ikaw mismo maghanap ng ebidensya, then siguro madagdagan mo yung kaso. Pero that is not how our system works. Talaga naghintay lang kayo kung ano yung sasabit ng police at kayo na ang bahala mag-prosecute ng kaso. Di ba? Sa ngayon kasi, Senator, meron kaming department circular na nag-uutos na part na rin po yun yung case build-up namin. So pagdating sa mga kasong ganito, i-part po ito sa case build-up. So dahil sa una pa lang, napagtanto namin na kulang-kulang yung ebidensya. So kami talaga kami kasama ng mga pulisya at kung sino ba yung mga complainants o nilang witnesses ay open po kami para tumanggap ng kung ano yung mga ebidensya na kailangang makolekta para sa kasong ito po. Very good. Maraming salamat. At least nakita ko na we have a very cooperative prosecutor from Nabotas. Maraming salamat, Prosecutor. Senator Lisa, mayroon ka pang tanong? Thank you po, Senator. Hindi na po kay Prosecutor Carael, Mr. Chair. Yeah, Salamat kaayo. Salamat po, Prosecutor. Prosecutor Thank you, Carael, Senator Riza. Thank you, Senator. this committee would like to thank you for your appearance. Maraming salamat sa enlightenment na binigay mo sa amin. Thank you. Salamat. Thank you, Senators, Honorable Yes. Senators. It's my Thank you rin. honor. Mabilis kang nag-respond sa tawag ni Atty. Torrevillas. It goes to show na yung chain of command ninyo dyan sa DOJ ay very is alive and kicking. Is Thank you, working. Hindi Thank you very much. hindi sa PNP na yung chief of police nagsabi na parapin test mo. Tapos ang investigador ayaw magpaparapin test. So, thank you for your appearance. Thank you. Fiscal. Thank you very much. It's a pleasure.